Maraming mga Pilipino nagtatrabaho 10 years, 20 years, 30 years na pero hindi pa rin nakakapag-ipon at wala silang idea kung saan ba dapat or tamang mag-ipon. Kasi karamihan sa atin lumaki na ang pag-iipon sa piggy bank lang, 'di ba? Naglalagay tayo ng barya-barya o di kaya naman sa ilalim ng unan. So alam niyo po ba wala namang interest 'yan pero pwedeng pagka-interesan ng mga taong kasama natin sa bahay. So yung karamihan naman nag-level up. Sila ay nag-iipon sa bangko. So kahit papaano merong interest sa bangko. Pero kung i-compare po natin sa inflation rate, hindi po talaga kakasya yung interest rate na binibigay ng bangko sa atin. Kaya yung pera natin sa bangko ay malulugi lang kung doon lang po yan. So again, maganda po na tayo ay nag-iipon sa bangko pero ito ay for emergency only or for business purposes. Pero kung tayo ay mag-iipon para sa ating financial goal, para sa mga pangarap natin na pagkakaroon ng sariling bahay, bumili ng kotse, at kung ano-ano pang financial goals, mas maigi po na tayo ay mag-invest or palaguin natin ang ating pera sa iba't ibang financial vehicle bukod po sa bangko. So, ito yung madalas nating nakikita, di ba? Paano ba ako magpalago ng aking pera through mutual fund? Dahil dito sa mutual fund, for as low as 1,000 pesos, pwede na tayo makapag-open ng account at pwede na rin makapag-additional investment for as low as 500 pesos. At kung ikaw ay IMG member, pwede makapag-additional for as low as 20 pesos only. So, ikaw ay shareholder na ng mga naglalakihang kumpanyang ito kagaya ng Jollibee, ng BDO, ng BPI at iba pa. So, ito yung sikreto ng mayayaman na dapat nating malaman kung papaano ba magtrabaho yung ating pera. So, through the power of compounding interest or the rule of 72. Kapag dinivide natin ang number 72 by the interest rate kung saan natin ilalagay yung ating pera, yan po ay magbibigay ng number of years kung kailan dumodoble ang pera natin. So, for example, ikaw ay 29 years old, meron kang 100,000, nilagay mo sa isang financial vehicle na nagbibigay ng average 4% per annum. Ibig sabihin, every 18 years, dumodoble ang pera natin dyan. So, pagdating mo ng 47 years old, 200,000 na ang pera mo. Pagdating ng 65 years old, 400,000 na ang pera mo. So, ano ba ang example na financial vehicle na kaya magbigay ng 4% per annum? Pwede po sa bangko, yung time deposit. Ngayon, meron namang financial vehicle na kaya magbigay ng average 8% per annum. So, ibig sabihin, every 9 years po, dumodoble ang pera natin dyan. Same scenario, kung ikaw ay 29 years old, merong 100,000. After 9 years, 38 ka na, 200,000 na ang pera mo. Another 9 years, 400,000, and so on. Pagdating mo ng 65 years old, yung pera mo ay 1.6 million na. Mas malaki, di ba? Compare po doon sa 4% per annum. Pero, kung ang perang ito ay nakalaan for your retirement fund, sa palagay mo ba ito ay kakasya? Lalo na kung 20 years or 10 years from now pa ang iyong retirement. So, sigurado po ako, kukulangin po itong retirement fund na 1.6 million. So, kung matagal pa naman yung ating financial goals like 20 years, 30 years pa, why not ilagay natin yung ating pera sa isang financial vehicle na kayang magbigay ng average 12% per annum. So, by the way, saan ba itong 8% per annum? Doon po sa mga tinatawag na balance fund. Yan. Or pwede rin po sa Pag-ibig MP2. Dito naman sa 12% per annum, pwede po ito sa mga equity type fund na mutual fund or sa mga direct stocks. So, every 6 years po, dumodoble ang pera natin dyan. So, same scenario, meron tayong 100,000 at the age of 29 years old. Every 6 years, dumodoble ang pera natin dyan. Kaya pagdating ng 65 years old, 6.4 na po yung ating pera. So, lagi po nating tatandaan, kung gusto nating manalo ang ating pera, kailangan po nilalagay natin yan sa isang financial vehicle na mas mataas ang interest rate compare po sa inflation rate. So, for example, kung ang inflation rate ngayon ay nasa 6% per annum, ibig sabihin kailangan nating ilagay yung ating pera sa 7% pataas para naman manalo yung ating pera. So, ganoon po nagtatrabaho yung ating pera. So, napakahalaga na alam natin, magic of compounding
compounding interest dahil kapag may kaibigan kayo na magsasabi na, "Friend, mag-invest ka dito, yung 1,000 mo, next week 2,000 na." Gamitan mo agad ng Rule of 72 dahil ito ang magde-detect kung scam ba or legit ang isang financial vehicle. Yan. So, ito naman yung X-curve concept. Napakahalaga, lalo na bago tayo mag-invest, kailangan nating maintindihan. Alam po natin sa buhay natin na tayo po ay dumadaan sa pagiging bata at tayo pong lahat ay tatanda, 'di ba? So may dalawang linya, yung pataas na linya, ito yung ating money line at yung pababang linya, ito yung ating responsibility line. So habang bata pa tayo, wala tayo gaanong savings. Bakit? Kasi meron tayong malaking responsibility. Kaya kailangan nating magtrabaho para kumita ng pera. Para meron tayong kainin, may pambayad ng tuition, meron tayong pambili ng damit at kung ano-ano pang mga pangangailangan natin. So, ang goal natin, pagtandaan natin, kailangan po mapataas natin yung ating savings para bumaba yung ating responsibility. So, para mangyari yun, kailangan ngayon pa lang makapag-create na tayo ng passive income na meron tayong pera na nagtatrabaho para sa atin. Para matanda na tayo, meron pa rin tayong kakainin, may pagkukuhaan pa rin tayo ng pera para sa mga pangangailangan natin, lalong-lalo na sa health. Dahil pagdating natin ng ating katandaan, yung health na po yung pinakamalaking gastos. So, ganun po ang buhay, ganun po ang life. Sa buhay po natin, may dalawang if po yan. What if we die too soon? So, wala naman sigurong gusto mag-die too soon. Pero sa mga magulang, di ba, ang talagang alalahanin, paano yung mga anak ko pag nawala ako? Para hindi natin alalahanin yung mga anak, protektahan natin yung ating family. Kailangan meron tayong life insurance. Something happened to us, may poprotekta sa family natin. What if naman nag-live too long tayo, umabot tayo ng 70, 80, 90 years old? Syempre, thank you Lord, humaba ang buhay natin. Pero kanino na tayo hihingi ng tulong that time? Pwede ba sa anak? Yes. Pwede ba sa mga kamag-anak? Sa mga kaibigan? Sa gobyerno? Yes. Pero hindi po sa mahabang panahon dahil pag tayo ay palaging nahihingi, talaga makakarinig tayo ng masasamang salita. Diba? So, protektahan natin yung ating sarili by having investment para loading na tayo dyan, living on dividend and interest. Again, ito po ang X-curve concept na habang bata pa tayo, kailangan po mapataas natin yung ating savings by having active income at later on, mag-create tayo ng passive income para pagtanda natin, meron pa rin tayong pagkukuhaan ng ating pangangailangan at syempre, habang bata pa tayo, magkaroon na tayo ng life insurance at investment. So, do you know about savings and investment? So, ito po, no, madalas hindi naman natin naiintindihan. Madalas, sinasabi ng mga Pilipino, alam ko naman na yung tungkol sa pagsisave. Actually, nagsisave naman na ako. Pero yun nga, sila ay nagsisave lang sa alkansya or sa ilalim lang ng unan. Kaya madalas, hindi naman nagtatagal yung pera nila doon. So, nawawala pa nga, di ba? So, nare-realize ba natin na yung interest in savings account is currently too low to offset inflation and taxes? So, matatalo lang talaga yung pera natin kung doon lang natin ilalagay sa savings account. Kaya kailangan nating i-invest or palaguin yung ating pera. Kaya marami pong tao ang nagkakaproblema. Alam nyo ba sa panahon ngayon, mas mahaba po ang buhay ng tao. 'Di ba? Sa dami ng mga iniinom na mga supplements, mahaba po talaga yung buhay. Kaso, problema nila yun. Bakit? Kasi wala silang adequate na income para suportahan yung kanilang mahabang buhay. So, with understanding and proper preparation, you can build up your future retirement. Ngayon, paano ba tayo makapag-ipon at makapag-invest ng tama? So, madalas sa atin, laging sinasabi, wala naman akong pera. Pero kung talagang ino-monitor natin kung saan ba napupunta yung ating kaperahan, kahit sa maliliit na pa 20-20, diba? Kung kaya mo mag-ipon ng pa 20-20 araw-araw, i-invest mo yan sa isang financial vehicle na kaya magbigay ng 12% per annum. In 40 years po, 7 million yan. So, ano ba yung pwede mo mabili sa 20? Yung loto. So, magbawas ka lang ng isang loto ticket mo. I-invest mo yan. Kung palagi mo yung ginagawa in 40 years, 7 million yan. So, sure na magiging milyonaryo ka. Kailangan lang na tayo ay mag-invest as early as we can, consistently and long term
term, kahit pa 20-20 lang, milyonaryo ka pag nag-retire. So, bakit nga ba kailangan nating mag-invest? So, napakahalaga, bago tayo mag-invest, alamin natin bakit kailangan nating mag-invest. So, syempre, alamin natin yung ating mga financial goals. Gusto ba nating magkaroon ng bahay, mag-retire ng komportable, makapag-travel around the world, mapag-aral sa magandang school ang mga anak, or magkaroon ng farm? Kailangan, be specific tayo sa ating financial goals. So, libre lang naman ang mangarap, pero bawat pangarap natin ay may presyo. So, magkano ba yung bahay na bibilhin mo? 2 million ba yan? 3 million? 4 million? Lagyan mo ng presyo para alam mo kung magkano yung dapat mong i-invest buwan-buwan at alam mo kung gaano katagal mo yan pag-iipunan. Alam niyo ba, kung tayo mag-i-invest sa mutual fund, pwede naman tayong pumunta sa bangko kagaya ng BPI, ng Metrobank, ng BDO para mag-open ng ating mutual fund account. Pero pag ganun, babawasan po kayo ng sales load every time na kayo ay mag-i-invest. So, usually nasa 2% or 3% ng ini-invest nyo ang ibabawas. So, 'di ba, kung gusto niyo mag-open ng PhilEquity, pwede kayong pumunta ng BDO or FAMI. Metrobank naman kayo pumunta. Meron din sa BPI, so pwede kayong pumunta doon. So, yun nga lang yung disadvantage. Pero, ang pinakamadaling paraan at napakagandang paraan para makapag-invest sa mutual fund is through becoming an IMG member. Bakit? Once you are an IMG member, meron tayong access sa ating mga provider. Kagaya po ng Rampber Financials. So, ang Rampber Financials po ang provider namin ng mutual funds. Once you are an IMG member, may access ka sa PhilEquity, sa BPI, sa FAMI, Sun Life Asset, sa Soldivo. So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan pang isa-isahin ang mga bangko para makapag-open tayo ng mutual fund account natin. Hindi na natin kailangan maghanap ng iba't ibang ahente para makapag-open tayo ng iba't ibang mutual fund account dahil ikaw na mismo may access sa mutual fund account na gusto mong i-open. Yan. So, once you are an IMG member, you are automatically a mutual fund investor dahil meron ka ng initial investment na 1,000 pesos sa iyong Soldivo account. At saan nga ba napupunta itong Soldivo natin? Dito po sa Ayala, sa SM, sa BPI. So, sa malalaking companies po. At ito po ay napaka-transparent dahil alam po natin kung saan nai-invest yung ating kaperahan. So, ang kagandahan, once IMG member ka, di ba, may mga investment seminars po about mutual fund at zero entry fee. Unlike pag sa bangko, babawasan ka ng sales load or entry fee every time na mag-invest ka dito sa IMG, hindi tayo babawasan. Kaya, parang discount natin siya, di ba? So, malaking bagay din po yung 2 or 3% na matitipid natin every time tayo ay mag-invest. Yan. So, kung gusto mo namang mag-direct stocks, meron na rin po tayong access sa MyTrade. Ikaw naman po mismo ang mamamahala sa iyong account kapag tayo po ay nag-online trading. Yan. So, ito po yung top 10 membership benefits ng isang IMG member. Meron ka ng 100,000 personal accident insurance, may 2 free eyeglass frames, may free unlimited medical consultation sa Kaiser Clinics, may 20% discounts on medical laboratory tests, discounts on car purchases, discount on auto and property insurance, discount on real properties. Ito pa, yung napakaganda. Kasi, kung gusto natin mag-invest sa mutual fund, so kahit nasaang bansa ka or lugar ka, pwede kang makapag-invest. So, kahit anong oras, pwede kang makapag-invest. So, unlike kung pupunta ka pa sa bangko, di ba, anong oras nag-o-open ang bangko para lang makapag-invest ka. Yun po, napaka-convenient niya dahil online na lang. Tapos, tayo pa ay na-update dahil may mga investment seminars tayong pwedeng ma-attenan dito and many more po na opportunities na naghihintay once IMG member na tayo. Diba? Napakaganda kung isang IMG member tayo. So, ibig sabihin, hindi lang po mutual fund investment ang pwede natin gawin dito sa IMG. Marami pa po mga benefits na pwede ma-access at ma-enjoy ng isang IMG member. Kaya kung nais mo pang matuto, masimulan na ang tamang paraan ng pag-iipon at pag-i-invest mo. I-message mo lang ako para mag-guide kita.